Kaya very important na we stay sa nature, no? Kung kaya, spend time with nature, relax. Ang tawag namin doon is stop and smell the roses, meaning pause lang, pause for a while. Matatapos na ang December 2025 holiday break, pero naiisip nyo na ba kung papaano guguguli ng bakanteng oras sa 2026 kasama ang pamilya at iba pang mahal sa buhay? Batay sa Proclamation No. 1006 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mayroong 10 regular holidays sa taong 2026. Bukod pa yan sa 8 special non-working days. Ayon kay Philippine Psychiatric Association President Dr. Joan May Perez Rifarael, isa sa mainam na paraan para guguli ng holiday break ay ang spending time in nature o paglabas at pag-e-enjoy sa kalikasan, gaya ng pamamasyal sa mga lugar na maraming halaman at likas na kapaligiran, tulad ng mga parke, hardin, kagubatan, bukirin, tabing dagat o tabing ilog at iba pa. Ang nature kasi, it's a place where someone can relax. Pwede kang to be with your own thoughts. Kasi pag nature, we are surrounded by mga greenery, na yung mga trees, plants, and somehow nakaka-boost ito. Dagdag pa nito, nakaka-relax sa mga mata ang luntiang kapaligiran. Ito ay lalo na't halos araw-araw ay expose ang marami sa digital devices. So pag nasa surrounded tayo by anything green and nature, fresh ang mga yung hangin, it can help us feel relaxed, mas kalmado. So pag mas tayo ay kalmado, bumabagsak ang ating stress hormone called cortisol, bumabagsak siya, and nagbo-boost pa, lalo na pag tayo ay naglalakad-lakad, nagwo-walking, nagbo-boost also ng endorphins, which are the happy hormones which makes us feel good. Bukod pa rito, makabubuti rin sa kalusugan ang sunlight o sikat ng araw sa early morning o kaya naman ay late afternoon. Sunlight also is a good parang precursor or source, quote-unquote, ng serotonin, which is also good para sa ating mood. These are mood-boosting hormones, itong dalawa. Si Rhoda May, dinadala ang mga anak sa People's Park sa Valenzuela City kapag holiday para makapag-bonding. Anya, sa parke, nakapaglalaro rin ang mga bata. Mas maganda po dito kasi presko tsaka maraming puno, malawak ang lugar, malapit sa amin. Pag holiday po, kasi mga bata, laging gadgets nakatutok, kaya at least yung gadgets, dito na lang sila maglalaro. Mas healthy. Ano naman ang maaaring gawin kung hindi kasya ang budget para makapamasyal sa magagandang tanawin sa labas ng Pilipinas o kahit sa mga itinuturing na tourist attractions ng bansa? May paraan pa rin ba para makapaglaan ng oras sa kalikasan? We can always be creative. So dito papasok maaring sa ating tahanan. Kung meron tayong space na pwedeng may garden, doon tayo. Gardening is nice. That's form of nature also. Of course, aside sa plants, pets also. Kasama ang pets also, lalo na kung tayo ay mag-isa. Kung meron tayong mga inaalagaan na plants, pets, it gives more meaning and purpose kung bakit tayo nabubuhay. Hindi kailangang gumastos para masulit ang maiksing bakasyon kasama ang mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa kalikasan, maaaring makapagmuni-muni at makapagpahingang saglit para maging handa sa muling pagsabak sa sari-saring hamon ng buhay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.